Ang sarap talaga sa pakiramdam pagka ganito kalinis at kaaliwalas yung kusina mo, nakakasipag magluto at saka maghugas. Good evening mga Mars at Parsi, this is your Mami Roxanne at kung di ka pa nakafollow sa aking page ay baka naman. Uy, namiss ko rin yung ganong intro ko ha. So anyways, eto nga pala pinag-aalis ko lahat ng nandito sa may ibabaw para mapunasan isa-isa. Aalisin ko na kasi dito yung luma kong pinaglalagyan ng biskwit para makapaglagay pa ako ng ibang appliances dito sa taas. Inaabot din kasi dito ng mantika, lalo pangat nasa ibabaw to ng kalan namin yung mga pinagpapatungan ko ng small appliances. Isa din sa dahilan kung bakit nga ako nagpalagay sa asawa ko ng floating shelves kasi nga medyo masikip din dito sa may kusina. Maganda nga sana sa kusina yung mga 5 layers rack katulad nga nung nilagay ko dun sa may sala. Kaso nga lang hindi talaga siya magkakasya dito sa may kusina kaya saktong-sakto din talaga na meron akong ganitong floating shelves. Ganon din naman kahit nasa baba o nasa taas yung gamit mo, kailangan magpupunas ka pa rin naman talaga. Sana nga yung mga gamit na nasa taas ko mapalitan ko din ng mga color white. Kasi yung mga luma kong small appliances, kung mapapansin nyo, halos puro black. Ngayon pa lang kasi ako nakakapagsimula mag-ipon-ipon ng mga gamit paunti-unti. Yun lang din talaga ang hirap pagka meron ka ng sinusunod na motif sa loob ng bahay kasi halos lahat ng gamit mo gusto mo nang palitan. Wala pa nga sa 1 year nung nag-start ako na magsimula sa timpote at timkahoy. Pero alam nyo ba, dito talaga ako noon unang nagsimula sa kusina namin. Unti-unti lang din kasi talaga dati yung naging bili ko dahil medyo pricey talaga yung mga gamit para sa timpote at timkahoy. Kung ano yung mga kayang gawin ng asawa ko, pinagagawa ko sa kanya kasi mahal talaga pag umorder ka online. Start kami nun dito sa pagdidikit ng foam bricks, pagdidikit ng vinyl tiles. Tapos sinundan nga namin dyan sa kahoy na pinaglalagyan ng mga condiments. Ang halaman ko nga dun sa may sala, nilipat ko na dito sa may kusina at ayan nga yung natabig ng anak ko dun sa may sofa. So eto, ipapakita ko nga sa inyo kung ano ba yung itsura ng kusina namin dati. Nung time na to, natanggal na nga namin yung patungan dyan sa may ibabaw ng lababo. Kung napanood nyo nga yung dati, may vlog ako nun kasi inaanay na kaya tinanggal na namin. Kahit nga yung ilalim ng lababo, meron nga din yung cabinet. Kaso nga lang dahil inanay na siya kaya inalis din namin yun. Halos lahat nga ng mga pwedeng tanggalin dito sa may kusina tulad ng mga inaanay na pinag-aalis muna namin yun bago nga kami nagsimula mag-makeover. Kaya naman sa mga solid followers ko, alam nila yan at nasubaybayan talaga nila ng pakonti-konti kung paano nga nagsimula yung makeover namin hanggang sa ngayon. Sa totoo lang, marami pa talaga akong gustong i-makeover dito sa may kusina kaso pera na lang ang kulang. Charis. Ganda rin kasi talaga malagyan ng cabinet yung ilalim kaso nga lang medyo pricey magpalagay nun. Kaya naman iniisip ko nga kahit lagyan na lang sana ng partition ng asawa ko para nga may pagpatungan ako ng mga kaldero. Pero sa ngayon nga manifesting lang muna at wala pa tayong budget para doon. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Naghugas nga rin pala ako ng mga plato kanina at naisalansan ko na. Yung hinuhugasan ko naman dito, yung mga lagayan ko na condiments na wala ng laman. Halos kauubos lang din kasi talaga ng mantika ko kaya ngayon ko palang hinugasan at hindi ko na muna siya nirefillan. Pinunasan ko na nga rin para nga matuyo din kagad. Tapos maya-maya naglagay na nga rin ako dito ng mantika at saka suka, pati na nga rin paminta dahil ito lang din naman yung kulang dito sa may kusina. Dapat nga nung nag-grocery ako magre-refill nito kaso nga lang may mga laman pa siya. Sabi ko sa susunod na lang pagka naglinis ako dito sa may kusina. At yung isang golden photos ko naman dito naman sa may gilid ko nilagay. Pagkatapos ko nga makapagpunas-punas at makapaglinis-linis, sinunod ko namang mag-vacuum dito sa ilalim. Pinag-aalis ko na nga rin pala lahat ng nakalagay dyan bago pa ako magsimula mag-vacuum. Ang dami nga nagtatanong kung natutuklap na daw ba yung vinyl tiles namin dito sa may kusina. So far hindi pa naman po. Pandikit na kasi tong ginamit namin na vinyl tiles tapos nilagyan pa namin siya ng stick weld vinyl glue kaya naman sobrang kapit talaga nito sa sahig. Hindi rin kasi talaga namin to tinipid sa pandikit at ang inuna talaga namin dikitan yung mga bawat gilid para just in case may matapon na tubig hindi nga po papasukin. Pagkatapos ko nga mag-vacuum, nag-mop naman ako tapos pinahiran ko na to ng liquid wax. Ang ganda nga nito kasi nakakakintab sa sahig tapos ang bango-bango niya pa. Ito nga yung ginagamit namin pag naglilinis ng sahig kasi nakaka-maintain talaga siya ng ganda ng vinyl tiles. Ang dami nga rin talaga nag-alala na hindi naman din daw to magtatagal at parang linoleum lang din naman daw to. Totoo naman talaga na maganda yung tiles sa loob ng bahay pero dahil hindi pa namin kaya at ito lang ang kaya ng budget namin, ito na muna pansamantala. Hindi naman nakakapangsisi kasi kita nyo naman napakaganda pa rin naman ng sahig namin kesa naman sa dating red cement. Malay nyo naman manifesting mapalitan talaga to ng totoong tiles pero sa ngayon ito lang muna. Madali lang din naman tong tanggalin dahil pandikit lang din naman yung ginamit namin dyan. So anyways, lahat nga pala ng mga gamit sa ilalim, isa-isa ko na nga rin pinagbabalik. Ganda sala talaga pagka merong cabinet dito kaso pera na lang ang kulang. Charis. So inayos ko na nga lang din muna yung kurtina tapos nilagay ko na dito yung basahan na nilabhan ko nung nakaraan. Finally nga tapos na rin ako makapaglinis dito sa may kusina at napakaaliwalas na naman nga. Ang sarap talaga sa pakiramdam pagka ganito kalinis at kaaliwalas yung kusina mo, nakakasipag magluto at saka maghugas. Sana
nga yung next namin may makeover yung kwarto naman. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!